Ang pagkuha ng karahasan para supulan ng karahasan, may tunay bang kapayapaan na makakamit? Ito mismo ang tanong na kinakaharap ng Eli Squad kapag nawalan ng kontrol ang kaayusan. Isang lupang hinog para sa krimen, na walang tigil na sisibol. Pipili ang pulis na manatiling matatag hanggang dulo. Tumayo ka at lumaban, o makikisawsaw sa kabulukan. Sa harap natin, isang lungsod ito na may higit sa 700 squatter na lugar. Ang karahasan ay naging pang-araw-araw na ulam, at halos lahat ay kontrolado ng mga armadong boss. Ito ang Rio de Janeiro noong 1997, sa lugar na ito, luho ang liwanag. Ang mga boss ng droga na hanggang ngipin ng sandata ay sumaklaw sa buong lungsod. Mga sandatang dapat sana ay nasa larangan ng labanan. Naging laruan nila, pero nakakatakot na laruan. At higit pa roon, laging naloloko ang pulisya ng Rio. Mas masahol pa, ang paraan nila sa pagresolba ay huwad na kapayapaan at sabayang pamumuhay. Hindi nagbabanggaan ang ilog at balon, basta may bayad na pantubos, makakausad ang lahat. At pwede na silang mahimbing ang tulog, habang isinasagawa ang sarili nilang paglabag sa batas. May ilan ding tapat na pulis na sinubukang basagin ang sistemang ito, pero ang ending. Kung iisipin, kapag lakas ng isang tao lang ang puhunan, mahirap itong igupo. Ang madilim na kapangyarihan ay matagal nang nakaugat ng malalim. Magbabago lang ang sitwasyon nang magbalak bumisita sa Rio ang Santo Papa. Ang Brazil, bilang pinakamalaking bansang Katoliko sa mundo, ang pagdating ng Santo Papa ay may dalang dangal sa bansa, at pagpapakita rin ng pagkakaisa ng lipunan. Kaya naglabas ang nakatataas ng utos na linisin ang lungsod, para mapanatili ang imahe nito. At para rin makatulog ng payapa ang Santo Papa, nagpatupad ng 3 buwang malawakang operasyon. Layunin nitong bunutin sa ugat ang mga puwersang madilim sa mga kalapit na lugar. Ang mabigat na misyon na ito ay ipinagkatiwala sa BOP, ang kilalang elite na puwersa ng pulisya. Sila ang humahawak sa pinakamahirap na kaso, walang kompromiso sa mga nagbebenta ng droga. At kinikilala bilang pinakamalinis na puwersa ng pulisya sa Brazil. Tulad nga ng sabi ng matatanda, malapit ka na sa putik pero hindi kailangang madumihan. Kahit nakapaligid ang panganib, matibay pa rin nilang pinanghahawakan ang katarungan sa puso. Si Roberto Nascimento, bilang komandante, ay isang taong matibay at desidido hanggang buto. Noong araw na iyon, pinangunahan niya ang isang raid sa isang kuta sa squatter. Palihim nilang pinabagsak ang mga bantay sa panlabas. Pagkatapos, sa isang iglap ay nilusaw nila ang ilang tauhan, at agad na nakuha ng Rio ang buong sitwasyon. Nang malaman niyang estudyante pa rin ni Nascimento ang grupong ito, labis siyang nabigla at mahigpit na pinuna ang kapitan. Sa puso ni Nascimento, sumibol ang paghanga at isang mabigat na buntong hininga. Mga estudyanteng hindi pa man natitikman ang tunay na buhay, naligaw na agad ng landas. Henerasyon pagkatapos ng henerasyon, tuloy-tuloy lang ang pag-ikot ng kwento. Ito ang trahedyang kinakaladkad ng kapaligiran. Para makakuha ng impormasyon, may banihag silang binata, misyon niyang bantayan ang tao, at kailangang umamin kung nasaan ang boss ng sindikato. Sa puntong iyon, makikita mong nanginginig nang hindi niya namamalayan ang kanyang mga kamay. Ang taon-taon na pagkababad sa mundong pumatay at manakit, matagal na nitong pinaningges ang kanyang nerbiyos, laging nakaabang na parang kwerdas ng gitara. Hindi talaga kinaya ng binatilyong ito ang matinding presyong dala mo, kaya napilitang isiwalat kung sino ang nasa likod. Sa huli, pinalaya pa rin ni Nascimento ang binatang tagabantay na iyon. Dito madaling makita na may kaunting pag-asa pa rin si Nascimento para sa kanya. Baka pwede pang magbago ang isip at tumalikod, habang may natitira ka pang konsiyensya sa dibdib. Na may natitira pang lambot at kahinaan sa kaibuturan ng puso mo. Pero kahit na maawa sila at palayain ka ng isang buhay, ang wakas mo ay matagal nang itinakda. Ilang araw makalipas, dumating ang isang lalaking mukhang maawin at maalab ang puso. Ipinabatid ni Nascimento na nawala ng misteryoso ang anak ng ginang. At ang anak niyang iyon ay ang binatilyong pinalaya niya kahapon, bigla na lang natigilan. Umakyat ang matinding bigat ng konsiyensya sa kanyang dibdib. Akala niya noon, ang pagpapalaya sa binatilyong iyon ay isang uri ng pagtubos, pero nagkamali siya. Direkta niya itong itinulak sa bunganga ng baril ng sindikatong kriminal. Matagal na matinding presyong bumigat sa kanyang isip, parang babagsak na siya, at gusto pa nga siyang ilipat ng doktor sa departamento ng psychiatry niya. Mas lalo siyang nabahala ng malapit ng manganak ang asawa niya. Hindi niya kayang ibigay sa asawa ang pakiramdam ng seguridad, at ayaw din niyang lumaki ang magiging anak niya sa anino ng karahasan. Kaya pahiwatig na niyang bababa muna siya sa ikalawang linya. Sa mismong sandaling iyon, abala siya sa paghahanap ng papalit. 2 batang pulis ang napansin niya. 2 magkatulad na figura, magkasabay ang galaw. Lalong namukod ang pagkakapareho ng dalawa, sina Neto at isang taong may matibay na loob at matatag na paninindigan. Si Matias naman ay isa pang estudyante sa law school, matalino, at sa kaibuturan ay laging nakatuon sa katarungan at batas. Ang dalawa ay parang malinaw na agos sa gitna ng maruming ilog. Gayunman,
Ang malupit na realidad ay maaga silang tinuruang masaklap ang buhay. Alam nila na may ilang kasamahan na nagpapahirap sa mga may-ari ng tindahan para magbayad ng proteksyon kay Neto na tapat. Agad iulat ang ginawa ng mga iyon sa nakatataas. Pero ang nakakagulat, ang nasa itaas pa ang bamaling at sinermonan si Neto. Isang mabigat na dagok iyon kay Neto, isang lalaking matibay ang paninindigan sa kanyang mga paniniwala. Si Matias naman ang inatas ang ayusin ang mga papeles. Kaharap ang napakaraming kaso at ulat na kasing taas ng bundok, pati ang mismong pinangyarihan ng krimen ay inilipat pa, para lang bumaba sa papel ang bilang ng krimen. Paulit-ulit na binabasag ang tiwala nila sa realidad. Pero nakagawa sila ng isang napakatapang na desisyon. Pigilan ang perang proteksyon na kinukuber ng mga bulok na pulis para ipang-ayos ng kanilang patrol na sasakyan. Gusto lang nilang may sasakyang magagamit sa pagpasok sa mga squatter para magpatrolya. Ginamit nila ang sarili nilang paraan para ibalik ang kaayusan sa sistemang ito. Alam na ng nakatataas ang ginagawa nila, pero hindi man lang pinaghinalaan ng matanda ang dalawang bagong sundalo, sa halip si Fabia pa ang pinuntirya niya. Kaya balak niyang gumamit ng patalim para patahimikin ang mga posibleng magsiwalat. Pinapunta si Fabia sa mismong lungga ng kalaban para magmanman. Sa puso ng dalawang bagong sundalo, matibay pa rin ang kanilang paninindigan. Ayaw nilang isisi kay Fabia ang gulong ito. Kaya bitbit ang armas, pumasok sila sa pugad ng mga kalaban. May bitbit na rifle si Neto, kalibreng 5.5 at 6.8. Maingat niyang sinuri ang sitwasyon sa pamamagitan ng scope at may nakita siyang kalabang mukhang bubunot ng baril. Sa hanging mabigat na mabigat sa tensyon. Ay, Neto, at isang iglap, umalingaw-ngaw ang putok na iyon at winasak ang nakabibinging katahimikan. Nauwi sa kaguluhan ng lugar, parang mga asong nagkanya-kanyang takbo ang mga pulis. Hindi na makalabas ang mga sasakyan, at ang mga armadong lulusob na ito, isa-isa silang may kompletong gamit. Kaya dali-dali silang nakipag-ugnayan sa hepe para humingi ng sasaklolo. Pero pati ang hepe, wala na ring magawa. Sa ganitong sitwasyon, tanging mga espesyal na unit lang ang pwedeng magresolba. Pero ang elite na pangkat na pinamumunuan ni Nascimento, ay pinipiga ngayon ng kalaban para umamin kung nasaan ang batang iyon. Matapos matanggap ang tawag para humingi ng tulong, hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo ang espesyal na unit at agad na sumugod. Sa oras na iyon, dalawang kasama ni Neto ay buong tapang pa ring lumalaban. Ang ganitong uri ng tapang ay wala talagang kinalaman sa tawag nilang bagong sundalo. Dumating na rin sa wakas ang elite na unit, nagbigay sa kanila ang pagdating sa eksena ng munting pag-asa na makaligtas pa. 55 espesyal na mandirigma na may mga rifle, mga automatikong baril HK-34 at gumagamit ng taktikang palibot. Sumalakay mula sa likuran sa koordinasyon ni Neto. Kasama ang espesyal na unit, matagumpay nilang pinasabog ang sindikatong nagbebenta ng droga. Dahil sa gulo na ito, maging si Nascimento ay hindi inasahan na sa hanay ng mga bulok na pulis ay may ganyang klaseng mga taksil. Nagsimula siyang tumingin sa kanila sa ibang paraan. Para naman sa dalawang kasama nila, ramdam nilang niyanig sila ng husto. Nang makita ang laki ng agwat sa pagitan ng espesyal na unit at ng karaniwang pulis, biglang naisip nila agad na sumanib sa elite na unit, para tahakin ang landas ng katarungan. Habang nililinis ang larangan ng labanan, nakatanggap si Nascimento ng tawag mula sa asawa, na nagsabing malapit ng isilang ang kanilang anak. Sa kauna-unahang pagkakataon, napangiti si Nascimento matapos ang mahabang panahong pinipiga ng matinding stress. Ito ang unang beses na gamaan ang loob niya at lumabas ang ngiting matagal nang nakatago. Bitbit ang pag-alis ng bigat at ang pag-asa para sa kinabukasan. At may isa pang balita na labis na ikinatuwa ni Nascimento. Nagpa siya ang nakatataas na kumuha pa ng bagong tauhan para sanayin bilang kapalit niya. Sa unang yugto ng pagsala nila, tinatanggal nila ang mga dati nang tumanggap ng lagay at iniiwan lang. Ang mga taong matibay ang paninindigan sa tunay na pagpapatupad ng batas. Noon, madali pang naisama sa listahan ng mga aplikante ang grupo ni Neto. Pero kailangan pa rin nilang pagdaanan ng isang proseso, ng napakahigpit na pagsasanay, at ang kakaiba, sa simula ay wala silang anumang training. Hindi lang lakas ng katawan ang sinusubok, kundi pati pagkatao, habang pinapahiya at binubugbog ng mga veteranong miyembro ang mga baguhan. Ito ang pagsasanay para patibayin ang kanilang pagtitiis sa pressure sa isip. Malamig at matinding ilaw ang tumatama, at tila binubutas ang kanilang mga mukha. Kitang-kita ang bawat kilos at reaksyon ng bawat isa. Mas lalo pang tumitindi ang pakiramdam ng pang-aapi sa isip. Sa bawat 100 tao, 5 lang ang nakakaabot, pero panimulang antas pa lang ito. Ang totoong hirap ay nasa susunod pa. Pagkatapos nito ay ang walang awa pang physical training. Diretsyong itinututok sa mukha nila ang malalakas na spotlight. Ang hindi makatiis, tanggal agad. Kapag may kainting inaantok sa oras ng klase, ano ang gagawin? Diretsyong hinailan ng tagasanay ang safety pin ng isang granada, sa kanya pinakuha sa lalaking iyon. Mas malupit pa,
Pinapakuha pa nila mismo sa mga kadet. Kailangan nilang kainin ang natirang pagkain at malamig na rasyon, sa mga pagsasanay na tila walang awa. Sa totoo lang, para iyon pataasin ang tsansa nilang mabuhay sa huling labanan. 3 lang ang nakatapos sa unang yugto ng pagsasanay. Sina Neto at Matias ay sumusunod kay Nascimento, isa pang mandirigmang may husay. Ang iba, sumama kayo sa dati niyang mga kasama. Pero kung gusto ninyong maging tunay na kasapi ng BOP, kailangan ninyong dumaan muna sa matitinding pagsasanay na ito. Walang lusot, ang tapang lang ang tanging sukatan para subukin ang katotohanan. May dalang totoong baril at bala. Papasok sila sa squatter. Dito, walang puwang ang biro. Sobrang pangit ang naging asal ni Neto. Pinalampas niya ang pagkakataong tapusin ang kalaban. Kaya si Nascimento, sinermonan siya ng matindi. Ang mga salitang iyon, parang matatalim na pana. Tumama iyon sa dangal ni Neto. Puno ng bigat, pagsisisi, at galit. Halos gumuho na rin ang isip ni Nascimento. Kung walang kapalit na sapat ang kakayahan, hindi ka pwedeng umatras sa pangalawang hanay, pare. Ang sa iyo, Azer Edo, nakapili ng isang mahusay na binhi. Pero itong dalawang ito mo, talagang nakakaubos ng pasensya. Hindi ko alam kung paano ilalarawan. Matiyag ang pinakiusapan ng asawa mo si Nascimento na bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Ngayon lang siya pumayag. Sa kabilang banda, matibay na ang loob ni Neto. Ayaw niyang tapakan ulit siya ng iba. Kaya pumunta siya sa isang tattoo shop para itatakan sa braso ang sagisag ng espesyal na unit. Isang close-up ng ulo ng agila ang ginawa sa tattoo. Simbolo iyon na iniwan na ni Neto ang pagiging bag ito. At tuluyan na niyang hinubad ang lumang balat para baguhin ang kapalaran niya. Mabilis na sumunod ang ikalawang pagsusulit sa totoong labanan. Ang Neto ngayon, kung ikukumpara noon, para bang dalawang magkaibang tao. Mas kalmado at mas pinatibay pa siya. Naglakad sila ng dahan-dahan, maingat sa bawat hakbang sa makikitid na eskinita. Bawat hakbang ay sobrang ingat, dahil napakakomplikado ng lupain dito sa squatter. Ang mouse, isang masikip na lugar na magulo at punong-puno ng sulok na pwedeng taguan. Sa pagkakataong ito, sa wakas na patunayan mo ang kakayahan mo. Sa maikling panahon, naubos nila ang 30 tao. Ganap na kinilala ni Nascimento ang tapang ni Hondo. Pero nalampasan din ni Matias ang pagsubok. Pero isa siyang estudyante ng abogasya na nangangarap maging abogado. Ang pagiging pulis, para lang iyon sa panggastos sa matrikula. Naniniwala pa rin siyang kayang baguhin ng batas ang mukha ng Rio. Sa club sa paaralan niya, nakilala niya ang isang magandang dalagang nagngangalang Maria. Mabilis na naging magkasintahan ang dalawa. Pero nang malaman ng mga kaklase niya na pulis si Matias, kusa na siyang iniwasan ng mga ito, dahil karamihan sa kanila ay may bisyo at pa-elite-elite pa. Nakakatawa nga, ang mga estudyanteng batas na galing sa gitnang uri. Sa isang banda ay lubog sa libangan at luho. Pero sa kabila ay nang mamaliit sa kaguluhan at karahasang umiiral sa squatter. Sinasamantala nila ang pagiging kabilang sa gitnang uri, para magpanggap na sila ang huwaran ng moralidad at dobleng pamantayan. Sa mga ordinaryong araw, madalas pa ring dumadaan si Matias sa squatter. Para tumulong sa mga batang mahihirap. Minsan, may isang batang may catarata. Nakilala ni Matias ang bata, at gusto niyang regaluhan ito ng salamin. Hindi niya inakalang ang simpleng kilos na iyon ang magiging simula ng isang kaguluhang malapit ng sumiklab sa tahanan ng kilalang drug lord. Si Bayano, agad na nakatunog at tinunton siya hanggang sa lugar. Nalaman niyang pulis si Matias sa pamamagitan ng isang dyaryo. Nagwala si Bayano at binalaan si Maria na bawal na dumaan ang pulis sa teritoryo nila kahit isang hakbang lang. Para maprotektahan ang kasintahan, napilitan si Matias na makipaghiwalay muna. Pero tandang-tanda pa rin ni Matias ang pangako. Sa bata, tungkol lang ito sa pagdadala ng salamin para sa kawawang bata. Sa ngayon, hindi niya kayang ibigay ang salamin mismo. Kaya hiniling niyang ang kaklase ang maghatid ng mensahe. Bukas, isama mo ang bata sa parke. Lantad na lantad ang tusong mukha ng kaklaseng iyon. Pagkalayo pa lang, agad niyang ibinulgar ang balita kay Bayano. Naramdaman agad ni Bayano na may inihahandang bitag para kay Matias. Pero parang pinagtitripan siya ng tadhana, biglang napunta sa law office ang abogado. Nalaman niyang bukas ay may panayam. Sa isang banda, ang kinabukasan niya. Sa kabila, ang pangakong kailangan niyang panindigan ni Matias. Ano ang pipiliin niya ngayon? Sa kabila ng walang tigil na payo ni Neto, ngayon lang pumayag si Matias na sumalang sa panayam. Ang misyon sa pagdadala ng salamin, natural na ipinasa na kay Neto. Kinabukasan ng madaling araw, dinala ni Neto ang kotse sa napagkasunduang lugar at nakita ang bata gaya ng inaasahan. Pagkakita pa lang ng bata sa Red Along matagal na niyang pinapangarap, sobrang saya niya. Pero bigla, sa sumunod na sandali, napawi ang ngiti sa mukha ng bata. Nagmadali itong sabihan si Neto na umalis agad, dahil may 10 armadong tao na paparating. Mula sa lahat ng direksyon, kinubkob nila si Neto, at lalo pa siyang naipit.
Mahirap nang makatakas, Bego. Nang itinulak si Neto at napadapa siya, nakita niyang may tato sa braso niya na larawan ng bungo. Agad na gumuhit ang ngisi sa mukha niya, na natatakpan ng matinding takot. Alam niya na ang malupit na paraan ng pagtatrabaho ng mga piling unit. Ang kilos na ito ng Bope ay parang naguhukay ng sariling libingan. Inililibing mo ng buhay ang sarili mo, wala ka ng atrasan. Agad na itinutok ni Bego ang matalim na galit niya sa mga estudyanteng iyon. Matagal na niyang binalaan na bawal magdala ng mga pulis dito. Hindi niya inasahan na siya pa ang ipapatawag nila sa espesyal na unit ng Bope. Lubos ang pagsisisi at sakit na naramdaman ni Matias. Akala niya siya ang dahilan ng pagkamatay ng matalik niyang kasama. Naniwala siyang kayang baguhin ng mga batas ang magulong kalagayang ito. Pero lagi siyang binibigyan ng realidad ng malupit na sagot, na si Mento. Matapos matanggap ang masamang balita tungkol sa pagkamatay ni Neto, mas lalong nagngit-ngit si Neto. Hindi lang siya isang mandirigma, isang mahusay na espesyal na unit, kundi tagapagmana rin. Dahil siya mismo ang nag-angat sa kanya para sa posisyon. Nakatutok ang lente ng kamera sa kamay ni Nascimento. Siya mismo ang nagtapon ng bote ng pampakalma. Ang halimaw na nakabaon sa loob niya ay handa ng pakawalan. Panahon na para harapin ng diretso ang malupit na batas ng survival. Sa libing ni Neto, pinilit ni Nascimento ang sarili niyang manatiling kalmado. Sa mga mata niya, ang kirot ay hinaluan ng galit. Wala nang pag-aatubili sa isip niya. Noong gabing iyon, sumalakay ang espesyal na unit. Diretsong pinasok ang bahay ni Bego. Binusalan at ginapos ang matandang kalaguyo niya. Kailangang ilantad ang kinaroroonan ni Bego, tapos nahuli pa nila ang isang batang blondie. Kung may lakas ng loob pang magsinungaling ang makong na ito, babagsakan siya agad ng bakal. Para mapigil ang hayop na ito, ang tanging paraan ay gumamit din ng dahas. Pagkaraan ng ilang sandali ng matinding pagpapahirap sa batang blondie, napilitan din siyang umamin na kasama niya ang isang taong tinatawag na Sorito. Biglang lumipat ang lente sa isang malawak at pangkalahatang kuha. Diretsyong ipinakita ang buong hitsura ng lungsod ng daga, mga siksik na kwarto, dikit-dikit, parang pugad ng pukyutan. Ang mga mahihirap na isinilang dito ay parang nakakadena na habang buhay. Hindi nila makita ang liwanag, at naging pang-araw-araw na buhay nila ang karahasan at dilim. Mabilis na muling kumilos ang espesyal na unit. Inatake nila ang lungsod ng daga at matagumpay na nahuli ang mahalagang target. Ang dating malalim na pag-alala sa puso ni Nascimento ay naumipis na ngayon. Wala na siyang pakialam sa mga lumang patakarang gumapos sa kanya. Mahigpit na ibinabaon ang hood sa ulo ng lalaki, hanggang sa mawalan siya ng hininga at si Matias ay halos hindi na makatiis. Ang taong dating maamo at tapat ay ngayoy walang habas ng nananakit. Sa wakas, nang masampal ang lalaki sa mukha, naintindihan niya na. Sa mundong ito na pinaghaharian ng mga sindikatong bulok at marahas, ang mga patakaran at katahimikang dati niyang pinaniniwalaan, ay wala palang silbi para protektahan ng kahit sino, lalo na ang makasalanang iyon. Hindi na niya kinaya ang pressure at napilitang isiwalat ang lahat. Si Bego, na dating hari sa taas ng trono, ngayon ay parang daga na tumatakbo sa kalsada, nagtatago sa madilim at mababang sulok, para mabuhay ng isang araw pa. Ang buhay na laging takas at nagkukubli ang lalo pang nagpatingkad sa kanyang ugali. Ang sobrang katahimikan sa labas ang lalo ring nagpakaba sa kanya. May kakaiba siyang naramdaman. Sakto, lalabas na sana siya para tingnan ang sitwasyon. Pero sa sumunod na saglit, sinalubong siya ng putok ng baril na halos magpaangat sa kaluluwa niya. Parang baliw na tumakbo si Tiago, pero nakahanda na ang bitag ng espesyal na unit. Ang lambat ay parang bitag na siya mismo ang nahulog. Ang planong ito na parang boomerang na palaso ay sa huli bumalik at tumama mismo sa kanya. Balak pa ni Bigo na suhulan sila ng pera. Akala niya mabibili ng salaping iyon ang katahimikan ng dilim. Pero hinding-hindi nabibili ang mga taong tunay na nagpapatupad ng batas, Nascimento. Iabot mo sa akin ang baril na Moscow 500. Kay Matias, para siya mismo ang tumapos sa matinding alitang ito. Hindi lang ito simpleng paglipat ng isang baril, kundi pagtanggap sa misyon at responsibilidad ng buong elite na puwersa ng Bope. Ang mga mata ni Matias ay nagbago mula sa matinding pagngingit-ngit tungo sa pagdududa. At sa huli, tumatag ang kanyang mga guhit sa ilalim ng liwanag. Parang proklamasyon na sa wakas ay may bago na siyang buhay. Sa malamig na bentahan, isang munting kulang lang sa bayad, at binaril na agad si Kelly sa lugar. Kahit ang lumang sapatos na pang-esports nila, wala silang patawad. Dito, kung hindi mo ibabayad ang proteksyon, $100 lang ang hahantungan mo, ang kamatayan. Si Boss Pablo, na dating nagtatakip sa lahat gamit ang isang kamay, ngayon ay napunta rito bilang pulis, hiwalay sa asawa, at pati ang anak ay napilitang tumira kasama ang amang tagapagpalaki. Talagang pambunga dito sa isang trahedyang guguho ng buong-buo. Lumipat ang lente sa kulungan ng Bango, isang pasilidad na pinakamalaking kompleks ng bilangguan sa Brazil. Ang piitan ng mga malulupit na big boss ng droga. Ang pinaka-brutal sa buong bansa, mga pader na mataas at matibay. Dito,
Porma lang ang lahat, imbes na tawagin itong negosyo ng droga. Kung dito lang din mapupunta para mabilanggo, mas mabuti pang mamatay na lang. Mas tama kung ilipat ito sa ibang lugar para gawing pahingahan. Kasi kahit nasa loob ng piitan, pwede pa rin silang magpasimula ng gulo. Pinatatakbo ang negosyo sa labas ng 4 na pader ng kulungan. Hindi talaga mapipigil ang matinding impluwensya nila, sa pamamagitan ng pagsuhol sa mga bantay para makapuslit ng armas papasok. May isang sikat na boss ng droga na ang pangalan ay Birada. At may bitbit pa siyang baril na maikli, isang Toros PT-94. Nakakalat ang tapang niya, kalaban ang katapat niya kahit sa loob pa ng kulungan. Malakas ang loob niyang gumala sa pagitan ng mga selda, tinitingnan kung sino ang hindi mukhang maawan at agad na binubugbog. Nagiging pugad ng krimen ang bilangguan kapag ginawang teritoryo ng karahasan. Ang paglinis sa mga gang ng underworld ay sumasagad hanggang sa buong sistema. At tuluyan nang nawawala ang bisa ng pangangasiwa at kontrol. Ang nakagugulat pa, natutulog lang ang mga bantay habang nakatakas na parang walang nangyari. Mas nakakatakot pa, may bantay pang umiinom ng kape. Habang nakaupo lang ng kalmado at nanunood ng palabas, mas lalo pang natutuwa ang matataas na opisyal. Nagpapatayan lang sila sa isa't isa na parang walang pinaghirapan. Kahit sino, pwedeng magwales at linisin ang dugyot na kalat na ito. Lalo pang nagiging marahas at walang awang ang kaguluhan. Hindi matanggap ni Mirada ang ganitong sitwasyon sa kanyang loob. May binubulong silang planong tumakas sa kulungan at gawing bihag ang mga bantay para pantayan sa sugal. Nagiging impyerno sa loob ng kulungan ang kaguluhan. Humarap ang mga bantay sa sitwasyong ito at tuluyan nang nawalan ng magagawa. Wala nang ibang paraan kundi ibigay na lang sa mga mabibigat at walang awa na lider ng sindikato. Ang elite unit ng BOP ang bahala sa grupong ito, parang hindi na kailangang ipakilala pa. Tinatawag sila ng mga tao sa palayaw na mga anino ng lungsod sa itim na uniforme. Laging nakabantay ang espesyal na puwersa, hindi nila basta mapabagsak ang mga ito. Sa pagkakataong ito, talagang napasubo sila sa isang mabigat na sitwasyon. Si Birada mismo ang humiling na pumunta rito si Frege para makipag-usap. Si Frege ay isang taong matibay ang paninindigan sa mga prinsipyo. Lumalaban siya sa pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng karahasan. Laging iginagalang ang katarungan at karapatang pantao, masasabi ninyo. Malupit si Birada, pero hindi ninyo pwedeng sabihing bobo siya. Dahil sa pakikialam ni Frege, sisiklab ang media at aanin ng ingay ang balita. At tuloy-tuloy na madiin ang pressure sa matataas na opisyal. Inaalala ng gobernador ang pera at ang mga ugnayan niya. Kailangan mong tanggapin ang kahilingang ito para hindi lumaki ang gulo. Ang paglitaw ni Frege ay parang hininga ng pag-asa sa gitna ng unos. Agad nitong napigil ang kaguluhan sa loob ng kulungan. Maging ang sarili niyang makitid na mundo ay napaniwala pa niya. Si Birada at Frege ay voluntaryong nanatili kapalit ng kalayaan ng mga bihag. Nanigas ang mukha ni Nascimento, kumap niyang husto ang kanyang mga mata sa monitor. Sa gitna ng laro, ramdam ang isang nakapanlalamig na kaba. Sa mismong oras na pinalalabas na ang mga bihag, ang espesyal na puwersa ay kumilos na parang kutsilyong bakal. Sumugod sila sa loob, at doon na agad nagliyab ang matinding galit ni Birada. Agad niya silang kinontrol at mahigpit na hinawakan si Frege habang pinapakalma nito ang buong sitwasyon. Sa isang banda, pinapakalma ang emosyon ni Birada. Kagagaling lang sa marahas na operasyon, umatras muna ang espesyal na puwersa. Unti-unti nang lumuluwag ang sitwasyon, pero biglang ang kahalili niya. Si Nascimento at Matias ay magkasamang bumulagta ng barilin ng dating estudyante ng law school, at patay na siya ngayon. Sa harap ng lahat, ngayon ay si Matias na ang kumikilos ng may matatag at desididong tindig. Naiintindihan na niya na sa lugar ng Rio, ang pagpapatawad sa kriminal ay isa ring matinding krimen. Pabigat ito para sa mga inosenteng nawalan na ng boses. Itinaas nitong baril ang espesyal na puwersa na parang alon sa gitna ng malakas na hangin. Tumayo si Frege sa harap ng kamera ng media para kondenahin ang karahasang ito sa pagpapatupad ng batas. Ang bagyong ito ay nagsimula rin sa isang usapang pangkapayapaan. Ginawang krisis pampolitika ni Matthias ang pangyayari. Tinitigan niya kami ng walang emosyon, parang alon sa gitna ng gabing madilim. Parang isang taong nawalan na ng kaluluwa at hindi na makagalaw. Pagkalipas lang ng ilang saglit, lalo pang lumawak ang alon ng opinyon sa buong lungsod. Ang dalawang salita na karapatang pantao ang naging usap-usapan ng mga tao. Ang gobernador, para patahimikin ang unos at ingay, kasi sa upuan niya, kailangan niyang may gawing sisihin. Pinakamainam na kandidato para sa pansamantalang posisyong ito. Wala nang iba kundi si Matias, kaya natanggal siya sa espesyal na puwersa. Naging panakip butas lang siya at itinapon sa chessboard ng mga nasa taas. Ibinaba si Matthias at ginawang patrol na pulis. Sa isang gabi lang, bumalik siya sa panimulang linya. Sinadya pang pahirapan siya ng pulis na si Barrow. Pinagawa sa kanya ang pagliligpit at pagsasaayos ng isang kwartong punong-puno ng mga dokumento at files. Sobrang laki ng agwat ng posisyon, kaya hindi matanggap ni Matias ang malupit na realidad na ito.
Pati ang dyaryo ay pinuntahan pa niya para ilantad ang lahat. Ang buong mga gawaing iyon ng bastos na gobernador ay inilabas sa harap ng publiko at ito ang naging resulta. Ang kapalit, agad kang May 30th araw na piitan. Si Nascimento, bilang pinuno ng operasyon, ay may kapalarang ganap na kabaligtaran. Matias, hindi ka lang hindi sinibak, na-promote ka pa at naging kalihim ng departamento. Ang seguridad ng Rio ay nasa kamay niya, at hawak niya ang buong puwersa ng pulisya ng lungsod. Sa tingin mo, mukhang engrandi at makapangyarihan. Pero ito mismo ang bitag ng kapangyarihang itinataguyod ng mga nasa itaas. Nipapasa ito ng palihim, dahil sa matapang at matigas na talumpati ni Nascimento. Sa pagdinig, nakuha niya ang loob ng taong bayan kaya, ginamit ng nakatataas ang simpatiya ng bayan sa kanya para mapatahimik ang bagyo ng opinyon ng publiko. Sinamantala ni Nascimento ang kanyang kapangyarihan at posisyon para buksan ng todo ang kapangyarihan ng mga espesyal na unit, kasabay ng malawakang pag-upgrade ng lahat ng armas at kagamitan. Ang mga nakabaluting sasakyan at panglabang helikopter ay kumpleto ang gamit, walang kulang, ni Katiting. Ginagawang makinang pampanakit at pamamaslang ang puwersang ito. Sa kabilang banda, ang mga kabataang Brasiliano ay nagniningning sa luntiang damuhan ng soccer field. Pero biglang huminto ang isang batang may suot na bilang 10. Ang bilang 10 ay sagisag ng pananampalataya nila sa hari ng soccer na si Pelé, na minsan ding nagsuot ng numerong ito at nagkampiyon ng 3 beses sa World Cup. Habang lumilitaw ang isang makulubog na helikopter, biglang nabasag ang payapang himpapawid ng kanilang puwersa. Kumilos ang mga espesyal na unit ng napakabilis at sumugod sa kinalulugaran ng pugad. Nakahuli sila ng buong sindikatong nagbebenta ng droga sa loob. Ang mga mandirigmang espesyal ay may hawak na mga rifleng pang-impanterya na modelo MD-77. Ito ang uri ng baril na may maikling tubo na akma sa malapitan. Lalong bagay na bagay sa labanan sa masisikip na eskinita. Sa ganitong klaseng kalye, ang kanilang taktikang sabayang pag-ikot ay gumagana ng husto. Ang helikopter ang may sagot sa pagbabantay sa lugar, habang ang mga tropang nasa lupa ang may tungkuling walisin at lipulin. Naisip ni Nascimento na matapos magpasabog ng mabigat na suntok sa mga drug den, ubos na ang mga tiwaling pulis na kalaban nila. Hindi niya alam na kapag nabasag ang isang kadena ng pagkain, magdudulot ito ng pagkabali ng balanse at ganting atake. Ang grupong pulis ni Rocha, na nagbabalak sakupin ang lugar na ito, ay parang naglalagay ng kuko ng demonyo. Para sa mahihirap na nasa pinakailalim ng lipunan, ang kasakiman. Ng pagkatao ay unti-unti nang nilulunok ang dati nilang konsensya. Nadawit sila ng kasakiman at ginawang panlaro ang mga tao para kumita. Nagbuo pa sila ng mga pribadong milisya, mga pribadong armadong puwersa, sa ngalan ng pagpapanatili ng kaayusan at seguridad, kunwaring panangga. Pero sa totoo lang, para kami ng mga pinagkukunan ng kita sa mga squatter. Ang kuryente, tubig, at gas sa squatter ay maaari lang gamitin mula sa mga tubo at linya nila. Ang cable TV at internet, sila rin ang eksplosibong nag-i-install at nagmamanage. Lahat ng negosyong kumikita, sinasalaksak nila agad ang kamay. Dahil dito, ang mahihirap sa ibabang antas, ay pakiramdam na gumuho ang mundo sa harap ng kanilang katawan. Sa mga siwang na iyon, wala silang kahit anong mapagsandigan. Ang lehitimong karapatan nila, pati ang singil ng proteksyon nila, tumalon pa ng absurdong umabot sa 70%. Kapag may hindi sumunod, tinuturuan agad ng leksyon na habang buhay mong tatandaan. Sa huli, gumamit sila ng mga rifleng pang-impanterya na A-15, ng spotter isa at maikling baril na Toros PT-72, pinabagsak nila ang biktima na parang pugad ng bubuyog. Huminto sila roon, at gumamit pa si Rocha ng Toros PT-72 para dagdagan ng isa pang putok. Ang sahod na ilang daang piso sa isang buwan, umakyat na sa ilang milyong dolyar. At higit pa roon, wala na silang kailangang magbayad ng buwis dahil nagtayo sila ng sarili nilang tanggapan sa buwis. May ilan na hindi na kinaya ang pang-aapi at pinili na magsumbong sa pulis, pero sino ba ang mag-aakala? Sila rin pala ang mga unang tatanggap ng tawag kapag may gustong magsampa ng kaso sa mga pulis noon. Nakakapalamig ng loob na umabot sa ganito ang kapal ng mukha ng grupo ni Rocha. Lahat ay dahil may gobernador na sumasalo sa likod nila. Isa itong relasyong pareho silang nakikinabang. Ang kabayaran ni Rocha ay ang pagkukontrol sa mga balota ng mga tao sa squatter. Para ang lahat ay bumoto sa gobernador, na parang nakatali sa iisang tanikala. Kumpleto na ang siklo ng panlilinlang, at ang mga tao sa squatter ay napilitang maging handog sa altar. Hindi pa rin nasisiyahan si Rocha at sinimulan na niyang ikutin ang kanyang tingin sa kalapit na lungsod. Talagang mainit na patatas ito, dahil kontrolado na roon ng ibang black gang at ilang mga tao. At sa ilang baril nila, napakahirap kalyusan ang butong ito. Napaghinalaan na si Rocha na tuso at palabiro sa daya ay may naisip na isang balak. Isang patalim na pamamaslang, kung saan siya ang nagkokontrol mula sa malayo at ang mga tauhan niya ang gumaganap.
Nagkukunwaring mga halimaw na sumasalakay sa gulo at dinudurog ang lokal na presinto. At ninanakaw ang malaking dami ng armas, pagkatapos ay ginagamit niya ang lakas ng media para palabasin na ang kasalanan ay nasa lokal na black gang. Dahil para mapanatili ang kanyang trono, tiyak na ipapapunta niya ang mga espesyal na unit para linisin ang bulok na pugad na ito. At sa gayon, mapapaupo si Rocha ng komportable habang kumikita ng todo. Dapat sabihin na dahil sa sariling kasakiman, ginamit ni Rocha ang mga matatalim na pakana at maruruming laro ng napakahusay para mabilis na mapaalis ang lokal na black gang sa leeg nito. Pati si Rocha, hinanap pa si Matias sa patrol car. Ginamit ni Rocha ang mga koneksyon para maibalik ka sa piling Boop, Matias. Dati ka ng piyon na ginagamit at itinatapon lang matapos pa ka nabangan. Ngayon, muli ka na namang pinagkakakitaan ng iba. Hindi mahirap makita ang mga maliit na isda sa loob ng siklo. Sa ikot ng totoong kapangyarihan, walang laya. Hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya, nakatuklas si Nascimento ng napakaraming kaina-hinala sa usaping ito. Pero ang pagsalakay na ito ay pinahintulutan mismo ng gobernador. Wala rin siyang masabi agad pagkatapos noon, isang armored vehicle ang dumating. Ang baluting sasakyang kontra riot ay dumiretso sa gitna ng komunidad. Gumamit ang kalaban ng Ingram Mark 10 na machine gun para subukang batasan ang halimaw na ito. Talagang sobrang inosente ng hula na iyon, armored vehicle kontra riot pa naman. Gamit ang baluting may dobling antas ng proteksyon na pasok sa pamantayan ng NATO. 4,569 na bala ng ikatlong antas ang pinaputok sa mga tao na parang panunusok lang ng lamok. Ang mga armadong grupo, granada muna ang ibinabato, tapos bala ng rifle na parang tablang nililimas ang lahat. Malinaw na hindi tugma ang kanilang armas at taktika. Wala talaga silang laban sa antas na iyon. Iyan ang M16A4, isang rifling mula sa serye. Para iyon sa mga sundalong galami ng itim na sindikato. Hindi talaga nakapagtayo ng kahit anong organisadong kontra sa lakay. Nalipol silang lahat. Pero habang kinokolekta ni Matias ang mga armas ng kalaban, natuklasan niya na ilang bakas ng mga armadang ito ay hindi tugma sa nakatalang bilang at modelo. Nanakaw iyon sa himpilan ng pulisya. Agad na iniharang ni Matias ang lalaking ito at tinanong ang pinagmulan ng mga baril. Napapikit ang mata ng lalaking iyon, pagkatapos ay biglang napatingala ang pinuno. Ito ang likas na reaksyon ng takot hanggang buto. Hindi man lang alam ng pinuno kung ano ang itatanong, kaya napilitan si Matias na gamitin ang lumang taktika na takip ang kargamento. Nailagay sa panganib ang pinuno, halos hindi na makahinga, pero matigas pa ring iginiit na wala siyang alam. Natatakot si Rocha na mabuko kaya agad niyang pinatahimik ito mismo sa lugar. Nag-utos si Matias sa mga tauhan na dalhin palayo ang pinuno. Kasabay nito, sinabi niyang iimbestigahan ng may matigas na kamao ang kasong ito hanggang dulo. Sinagot lang siya ni Rocha ng mapanghamak na tingin. Mukhang natakot siyang kumalat ang usaping ito, kaya bigla siyang nagpakita. Ang pinuno ng search team ay agad commandant bilang hudyat sa mga tauhan niya. Napakagalang at mapanuyang tanawin nito, isang espesyal na mandirigma na laging seryoso. Panatilihin ang huling linya ng depensa at pairalin ang batas at katarungan. Pero namatay pa rin siya sa kamay mismo ng sarili niyang tao, isang masakit na aral. Sa simula pa lang, ang mga prinsipyong laban sa dilim ay hindi talaga nila kinaya. Ang pagkamatay niya ay pinalabas na sakripisyong ginanap habang nasa tungkulin. Binalot ang isip ni Nascimento ng makapal na ulap ng dilim. Una si Neto ang nasa usapan, ngayon naman ay kabayaran. Wala na ang lahat ng matibay niyang paninindigan, Matias. Nakatayo si Nascimento na parang bato, hindi makapaniwala sa sariling nakita. Ramdam niya na hindi ito simpleng kaso lang. Sa puso niya, may itinanim ng binhi ng paghahanap sa katotohanan. Mula sa bibig ng sarili niyang anak, nalaman ni Nascimento na si Frega ay palihim ding nagsisiyasat sa pinagmulan ng mga baril na iyon. Kaya ginamit ni Nascimento ang kaginhawaan ng posisyon niya para iutos sa mga tauhan na makinig sa telepono ni Frega at ng babaeng reporter na si Clara. Samantala, si Clara ay isang babaeng may lakas ng loob na habulin ang katotohanan. Nagbuhos siya ng hindi mabilang na oras at pawis bago niya nahuli ang lalaki. Napilitan ng hepe na magsabi ng totoo ng mga sandaling ninakawan ang presinto. Nang makita ng hepe na may kasama ang kabilang panig ng mga sundalo, alam na niyang may kabuntot iyon. Ano na ang lagay ngayon mga hepe, sigurado iyan na parang bakal na nakabaon. Na ang kwentong ito ay hindi pwedeng maputol sa koneksyon sa grupong militia ni Rocha. Nang makuha ni Clara ang mahalagang bakas na ito, sinimulan niyang sundan iyon ng buong araw. Sa wakas, hindi nabigo, natuklasan din nila ang malabong bakas ng ebidensya. Ang bilang ng mga baril na dala ng militia ay eksaktong kapareho ng mga nawawalang armas. Nang umalis ang mga kasapi ng militia sa bodega, palihim na pumasok si Clara sa loob. Kapag hindi mo tiningnan, hindi mo malalaman pag nasilip mo, biglang kabog ang dibdib. Sa loob mismo naroon ang mga baril na ninakaw mula sa presinto. Sa tabi pa nito, nakasabit ang mga poster ng kampanya ng kung sinong gobernador,
Sino nga ba? Si Rocha pa rin. Tinawagan pa niya ang matandang may-ari para sabihing pumapayag siyang arkilahin ulit ang bodega. Pero sinabi ng matanda na may isa ng batang mag-asawa, na handang magbayad ng mas mataas para mariente iyon, at agad na. Naramdaman ni Rocha na may kakaiba, kaya bigla siyang bumalik at nahuli sila. Patay silang dalawa sa lugar, ang wakas ay madaling mahulaan. Nabunot muna ang kapwa lalaki at nabaril sa mismong lugar. Si Clara naman ay pinaglaruan nila ng brutal at malupit. Pagkatapos ng insidente, winasak nila ang mga labi ng dalawa para pigilan ang pagkilala sa kanila. At kahit ang mga ngipin, isa-isa nilang kinuha gamit ang pang-ipit, sobrang lupit. Ito ang pinakabarbarong eksena sa buong pelikula. Kasabay nito, buong boring na ipakita ang sukdulang kawalan ng pagkatao ng mga kalaban. Isang sandaling masakit at nakatago, pero buti na lang nagbigay rin si Clara ng malaking ambag ng lakas niya. Ang tawag niya kay Frege bago siya mamatay ay palihim na nai-record na ni Nascimento. Nang marinig ni Nascimento ang recording na iyon, ang apoy ng galit niya ay sumabog hanggang utak. Kunin mismo niyo ang tape at pumasok kayo sa opisina. Hilahin ang baril sa baywang, tapos lumayas kayo sa intelligence unit. Pero bago pa siya makalakad, ang G, nakarating na sa opisina ang pangalawang ministro at humiling na ang ulat ay, dapat sirain ang tape. Pero sa gitna, huli na ang lahat kung hindi nila makuha ang tape sa kanilang mga kamay. Kung ganoon, ang mga nakakaalam ng sikreto ay walang ibang magagawa kundi manahimik habang buhay. Pero sige, naunawaan na rin ni Nascimento ang puntong iyon. Agad siyang nagmaneho para hanapin ang dating asawa ni Frege, na ngayon ay nakatira kasama ang anak niya at ang dati niyang asawa. Nang makita ng dating asawa ang tawag ni Nascimento, pinili niyang huwag sagutin ang telepono. Napilitan si Nascimento na magbantay sa ibaba ng lobby ng gusali ni Nascimento. Nang makita niya ang pamilyar na sasakyan, labis siyang natuwa, pero sino ang mag-aakala na biglang lilito ang dalawang mamamatay tao na nakamotor? Hindi na nila kailangang bumunot ng baril, sunod-sunod na ang putok. Mabilis na pinaharurot ni Nascimento ang sasakyan palayo sa lugar na iyon. Ang mga bala ay tumama sa anak niya. Ngayon, walang malay at nakahandusay ang bata, Nascimento. Nauunawaan niyang may hangganan ang sariling lakas ng tao. Kaya ibinigay niya ang tape kay Frege para magamit ang lakas ng media para ilantad ang katotohanan. Tinitigan ni Nascimento ang anak na wala pa ring malay. Sa huli, hindi na niya kayang magpakatatag at lumaban pa. At tuloy-tuloy na lang ang luha na bumabagsak sa kanyang pisngi. Buong buhay niya, ginamit niya ang matitinding paraan para labanan ang dilim. Pero sa dulo, pati ang sarili niyang anak ay nadamay sa gulo. Napakabigat ng pakiramdam na ito ng kawalan ng magawa, parang dinadaganan ang dibdib niya. Pero hindi kailanman nanghina ang tiwala at paninindigan niya. Hinarang niya mismo sa kalsada ang sasakyan ng tiwaling opisyal, at binigyan niya ito ng leksyon. Naamoy na ni Rocha na may masamang mangyayari at nabuking siya, kaya nagtipon siya ng puwersa, handang lumaban hanggang dulo. Nasa labas pa lang ng ospital si Nascimento, sinalubong na siya ng ilang sasakyan. Palibhasa na palibutan ng mahigpit, agad niyang binasag ang pinto ng sasakyan at dama pa sa lupa. Sa kritikal na sandaling iyon, ang mga dating kasamahan ni Nascimento ay nakarating din sa oras sa ospital. Nakuha ni Nascimento ang assault rifle mula sa sugatang kasamahan niya. Hindi inaasahan ni Rocha na siya mismo ang mahuhulog sa patibong at, nang makita niyang hindi siya makalaban, tumakas na lang siya para iligtas ang sarili. Ngayon lang talaga nagsisimula ang laban ni Nascimento, at kailangan pa rin niyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Iba lang ang paraan. Umakyat siya sa entablado ng pagdinig sa Kongreso. Humarap sa nakakatakot na hanay ng mga lente at kamera ng mga mamamahayag. May konting takot man siya, lagi pa rin siyang naniniwala na ang katarungan ay mananatili sa puso ng bawat isa. Mariin niyang binigkas ang bawat salitang parang bakal sa harap ng mga tao. Isa-isa niyang binanggit ang pangalan ng bawat tiwaling opisyal. Mabilis na umalingaw-ngaw ang mga pangalang iyon, at nagdulot ng matinding kaguluhan sa ibaba. Hindi sila makapaniwala na ang mga opisyal na nakasuot ng magarang uniforme ng seguridad ay siya ring gumagawa ng mga maduduming kalokohan sa likod ng lahat, mga lihim na hindi pwedeng ilabas. Sa buong mahaba at 3 oras na pagtutuos na iyon, malinaw niyang nailantad ang buong grupong kumikitil sa bayan na ito. Sa sandaling iyon, hindi na nanahimik ang batas. Sa huli, wala nang matatakbuhan ang kasamaan. Maaaring huli na, pero kailanman hindi ito mawawala. Iwinawagayway niya ang sandata ng batas, gaya ng pinangarap noon ni Matias, na kayang baguhin ng batas ang mukha ng Rio na ito. Sa huli, ang mga opisyal na itinuro ni Nascimento ay isa-isa ring nasangkot at niliti sa ilalim ng batas. Pagkawala ng proteksyon, agad na nabalot ng takot ang buong loob ng unit. Para lang maprotektahan ang sarili, ang mga miyembro ng gang ay pumatay ng saksi at itinanggi ang lahat. Pero sa huli, bumalik din sa kanila ang boomerang na iyon. Alam ni Nascimento na para mabago ang ganitong kalagayan, mahaba pa ang tatahakin. Sa wakas,
Nagising na rin ang anak niya mula sa pagkakahimatay ni Nascimento. Sa huli, may kaunting ginhawa rin na dumating. Ang anak niya ang naging sandigan ng kanyang loob. Tinulungan siyang muling makita ang pag-asa at ang sandigan ng buhay. Ang huling bahagi ng pelikula ay nag-iwan din ng bukas na wakas. May bagong grupo ng mga opisyal na muling umangkin sa kapangyarihan mula sa taong bayan. Sa ganitong maruming kapaligiran, mananatili kaya silang matatag, at iingatan ang kanilang unang paninindigan, o lulutang na lang sila sa Agos. Tahimik lang silang padadala sa Agos. Hindi nagbibigay ang pelikula ng sagot, lahat ay bahala ng pagnilayan at dagdagan ng manunood. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon nito, at ang halaga ng isang review ng pelikula ay nasa damdaming naiiwan nito. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Salamat sa panonood. Ano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Mag-comment kayo sa ibaba.